Isa pong maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa sandali pong ito, pag-aaralan natin ang ating calling bilang lingkod o alipin ng Diyos. At bilang mananampalataya, dapat po nating tularan ang mga halimbawang iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Na bagamat taglay ang kalikasan ng Diyos ay nagpakumbaba at ipinanganak bilang tao at namuhay na isang alipin. Sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad sa aklat po ng Mateo chapter 20, verses 26 to 27, ang ganito. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais niyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Dapat na nating alisin at itigil ang focus sa ating mga sarili at mag-focus po tayo sa pagtulong sa mga pangangailangan ng iba. Kung gagawin natin ito na hindi umaasang kikilalanin o pararangalan tayo ng tao, ang pangako po sa Bible ay i-honor tayo ng Diyos. Sa sandali pong ito, hayaan niyong basahin ko po sa inyo ang nakasulat sa aklat ng Filipos chapter 2 verses 5 to 11. Makinig po kayong mabuti. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ngayon, sabihin mo ito sa iyong sarili. Nais kong maging lingkod ng kataas-taasang Diyos tulad ni Kristo Jesus. Lahat po ng ating actions ay dapat nagre-reflect sa katotohanan ng si Jesus ay hindi lamang natin tagapagligtas, kundi Panginoon din ng ating buhay. Ang kaligtasan ay nangangahulugan ng higit pa sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Ito'y nangangahulugan din na tayo ngayon ay mga lingkod na ng buhay at makapangyarihang Diyos. Sa atin pong aktibong paglilingkod dito sa lupa, pinaghahandaan natin ang buhay na walang hanggan na kasama ang Panginoon. Ipinagpapatuloy ng Diyos ang kanyang gawain sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin. Babasahin ko po sa inyo nakasulat sa aklat po ng 1 chapter 14 verses 11 to 14. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan nyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin nyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhati ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Sa verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Sinabi po ni Jesus sa mga nananalig sa Kanya na makakagawa sila ng higit sa Kanyang mga ginagawa. Ngayon, bagamat ang ating mga gawa ay hindi maikukumpara sa na-accomplish ni Jesus sa krus, wala pong nakakaalam sa atin ng ating maximum potential. Sa pagsuko ng ating buhay sa paglilingkod sa Diyos, God will honor us with true greatness. Kapatid kaibigan, tandaan mo itong mabuti. Para maranasan ang spiritual na paglago, kailangan nating maging lingkod. Kung hindi ka naglilingkod sa gawain ng Diyos, hindi ka magmamature spiritually. Kailangan nating magpakumbaba at sikaping makapaglingkod sa ating kapwa, taglay ang attitude na tulad ng kay Jesus. Kahit hindi tayo mapansin o kahit baliwalain pa tayo ng ating kapwa, tandaan mo na napapansin at alam ito ng ating Diyos Amang nasa langit. Sa aklat po ng Hebreo, chapter 6 verse 10, ito po ang nakasulat. Makatarungan ng Diyos,
Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod nyo sa mga hinirang ng Diyos. Now remember this, your spiritual gifts are refined when you serve the Lord. Ang bawat mananampalataya ay mayroong isa o higit pang spiritual gifts na magagamit sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Sa unang Pedro chapter 4 verse 10, nakasulat, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. That same attitude of humble service should extend outside the church as well. Minsan, nagkakaroon ng hidwaan o conflict sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga naglilingkod sa Diyos ay hindi laging popular. Maaring hindi magustuhan ng ibang tao o akusahan ka ng hindi tama. Pag nangyari po ito, mag-concentrate ka sa pagpapanatili ng iyong servant spirit at ipaubaya mo sa Panginoon ang pag-handle sa di makatwirang kritisismo. Huwag na huwag mong iiwan ang iyong ministry maliban kung ang Diyos mismo ang mangusap sa iyo at magsabing, it's time for you to go. Paano natin mapagtatagumpayan ang matinding conflict o hidwaan? Kapatid, tandaan mo na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangahulugan na you are allowing Him to work in and through you. Hindi yung naglilingkod kang gamit ang iyong sariling lakas lamang. Depend on Him. Alalahanin mong ikay naglilingkod sa Diyos at hindi sa tao. Nakasulat po sa aklat ng Colosas chapter 3 verse 23 ang ganito, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran nyo at alalahanin nyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilalaan niya para sa inyo. Let go of selfishness. Let go of pride. Kung galit ka sa pagdedesisyon na iwan ang iyong ministry, then naglilingkod ka sa iyong sarili. Serving God means obeying His commands and trusting Him to take care of you despite the difficulties and conflicts. Sa atin pong pagtatapos, tandaan mong mabuti na ang pagiging dakila ay hindi nakukuha sa titulo, sa sweldo, o sa maimpluwensyang posisyon. Ang tunay na kadakilaan ay nakukuha sa pagiging lingkod. Gawing bukal sa iyong puso ang paglilingkod at pagtulong sa kapwa na hindi naghihintay ng pagkilala at papuri ng tao. God's word promises that He will honor your humility. Pag na-realize mo bilang believer na ang calling mo ay maglingkod, hindi para sa iyong personal agenda o interest, then magkakaroon ng impact ang mga ginagawa mo sa mga pinaglilingkuran mo. Naway tularan ng bawat isa po sa atin ang attitude ni Jesus sa paglilingkod. Amen? Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na buhay, maraming salamat po sa aming pinag-aralan sa araw na ito. Dalangin po namin na patuloy mo kaming turuan sa larangan ng paglilingkod na kami tumulad sa attitude of humility ng Panginoong Hesus sa kanyang paglilingkod. Dalangin namin na maluwalhati at maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat din po sa katiyakang nakikita mo ang aming mga ginagawa at kami iyong gagantimpalaan. Lord, maraming salamat pong muli sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Glory to God. Amen.